So, good morning everyone. So, problem number 16 tayo sa auxiliary equation distinct root particular solution. So, the problem number 16 is d cube minus 2d minus 5d plus 6ny. So, equal to 0. So, when x is equal to 0, y is equal to 1. Then, y prime is equal to 7. Double y prime is equal to negative 1. For x is equal to 1. No? So, ibig sabihin, isa siyang particular solution sa distinct root. So, I think na ito yung last problem natin sa distinct root. Then, proceed tayo sa repeated root. So, dito, medyo marami-rami yung mga initial condition natin, which is ito po yung nagpapahaba ng isang solution. No? So, the problem number 16 is, ito yung differential equation natin. So, i-convert natin ito to auxiliary. No? So, yung m. So, m cube minus 2m squared. So, minus 5m. So, m plus 6. So, kung makikita natin, isa siyang linear, no? So, ang gawin natin, kunin natin yung roots ng bawat kunin natin yung roots. So, alam naman natin na ang roots nito is 3, di ba? Kasi base sa order natin is 3. So, ano ba yung mga possible factor ng 6? So, ang gagamitin natin ito synthetic division kasi naka-cube yan, unlike kung square down yan kasi magpa-factor lang tayo. So dahil cube yan, gagamit tayo ng synthetic division. So may idea na kayo kung paano gumamit ng synthetic division based sa mga previous topic natin. So yan. So kunin natin ang mga coefficient 1, 2, 5, and 6. Tama? So ano yung mga natin magagamit natin ito? Ano yung possible factor ng 6, di ba? 1, 2, 3, and 6. So, try natin by 1. So, mag-try tayo by 1. So, dito magiging 1 ito. So, 1 times 1, 1. Negative 2 to positive 1, negative 1. 1 times negative 1, negative 5. So, negative 5. Negative 1 pala, sorry. Negative 5. So, negative 1. Negative 5 to negative 1, negative 6. 1 times negative 6, negative 6. Positive 6 to negative 6 is 0. So, yan. So, ibig sabihin, ito yung pulse root natin, which is yung 1. So, copy naman another yung coefficient nung magiging new coefficient ng natin, auxiliary, di ba? So, yung m cube magiging m squared, tama? So, ito magiging m na lang. So, hindi naman magagamit yung 2 kasi ito na yung magagamit natin. Then, ito bawasan natin ng isa, magiging m na lang. Then ito magiging 6 na lang. So, is equal to 0. So, yan. So, ito yung new auxiliary equation natin. So, ano ba yung mga possible factor ng negative 6? Which is positive, negative 1, 2, 3, 6. Diba? So, magiging m plus 2. 2m plus minus 3 kasi negative 6 yan, diba? So, kasi 2 times negative 3, negative 6. But, 2 negative 3 is negative 1. So, ito yung possible. So, the M1 is equivalent of what? Ang M1 po natin, yan po yung first root natin doon sa synthetic division. Sa madaling salita, ang M1 po natin is equal to 1. So, ang M2 is equivalent of ito, negative 2. Ang M3 is equivalent of positive 3. Di ba? So, ngayon, kukunin natin yung general solution. So, the general solution, y is equivalent of c1 e to the x plus c2 e to the negative 2x plus c3 e to the 3x. Tama? So, ngayon, yan po yung general solution natin. Exactly general solution natin. So, sabi dyan, when x is equal to 0, then y is equivalent of 1. Right? So, ang gagawin natin, itong general solution natin is papalitan natin ng initial condition. So, ang y daw is equal to 1. So, 1 dito, c1 e to the 0. So, bakit tayong 0 yan? Kasi meron tayong initial condition na when x is equal to 0. So, natural lang na lahat ng makikita mong x sa general solution is papalitan natin ng 0. Di ba? So, plus c2 e to the negative 2 times 0 plus c3 e to the 3 times 0. Right? So, ngayon, simplify natin yan. So, 1 is equivalent of e to the
So yan, so makikita natin e to the 0. Sir, alam ko yan kasi previous topic mo dyan, previous na tinuturo mo dyan is, ang previous na tinuturo mo dyan, kapag yung exponential daw is may exponent na 0 is equivalent of 1. Tama ko dyan. So kapag 1 yung equivalent ng e to the 0, lahat naman ng variable o numbers na i-multiply mo by 1, yun pa rin yung resulta, di ba? So ibig sabihin, kapag e to the 0 is 1, 1 times c1, c1 pa rin. Tama? So yan, C1 pa rin yan. So yan, so dito, negative 2 times 0, 0. E to the 0 is equivalent of 1. 1 times C2, C2. So dito magiging C3. Tama? So that is the equation 1. So ito na yung magiging equation 1 natin, di ba? So ang susunod, sa initial condition, y prime is equal to 7. Right? So ibig sabihin, kailangan natin kunin yung first derivative. Y prime is equal to 7 but twin x is equal to 0, right? So, kunin natin yung first derivative. So, the derivative of y is y prime. Y prime. The derivative of c1 e to the x is yan pa rin. Di ba? So, although walang nagbabago dyan, pero nagkakaroon dyan ng differentiation which is nagde-derive po yung x natin o yung exponent ng isang exponential. So, kahit wala kasi magbabago dyan kasi ang derivative ng e to the x is what? Yung derivative ng exponent na 1. Yung derivative ng x na 1. 1 times c1 is c1 pa rin. Pero dito, mayroong magbabago dito sa c2. So, the derivative of c2 e to the negative 2x is yung derivative ng exponential, yung exponent niya. Ano ba ang derivative ng exponent ng exponential? Negative 2x. Ano ba yung derivative ng negative 2x? Negative 2. Negative 2 times c2, negative 2c2 e to the 2x. Then dito magiging positive 3 c3 e to the 3x, right? So, ano ba yung initial condition natin? When x is equal to 0, y prime is equal to 7. So, ibig sabihin, yan po yan. So, ang y prime natin is 7. Ang c1 e to the 0 minus 2, c2 e to the negative 2 times 0 plus c3 e to the 3 times 0. So, doon natin sa taas, yan po yung ano natin. So, ito, simplify natin. Dito na lang, 7. C, e to the 0 is 1. 1 times c1, c1. Then, dito magiging negative c2. Di ba? Kasi, 2 times 0, 0. E to the 0, 1. 1 times negative c2, negative c2. So, ganun din dito. Positive 3c3. So, positive 3c3. So, that is the equation. Equation 2 na ito, di ba? So, that is the equation 2. So, yan. So, ngayon, meron tayong double y prime o tinatawag nilang second derivative. So, kukunin natin yung second derivative. So, ano ba yung first derivative natin kanina? Ito, di ba? So, the second derivative ng y prime, double y prime. Ito, ganoon pa rin yan. C1 e to the x. Bakit? Bakit niyan babago? Kahit 100 derivatives ang kukunin mo sa c1 e to the x is c1 to the x pa rin. Bakit? Kasi isa lang yung exponent ng exponential which is positive x. Maliban lang kung negative yun. Kasi, siyempre, magbabago yung sign ng c1, di ba? So, kung positive x lang, eh kahit ilang milyong ka mag-derivative, ganyan pa rin makukuha mo. So, dito, the derivative ng negative 2, c2 e to the negative 2x is ang nagde-derive po dyan is yung exponent ng isang exponential. So, negative 2x, derivative ng negative 2x is negative 2. Negative 2 times negative 2 is positive 4. C2 e to the 2x. Then dito naman, derivative ng 3x, 3. 3 times 3, 9. So, ngayon, ang initial condition natin is when x is equal to 0, second derivative, double y prime is equivalent of negative 1. Right? So, ngayon, ang gawin natin, isa-substitute natin yun. Ang double y prime natin is negative 1. Negative 1, c1 e to the 0 plus 4, c2, negative 2 times 0 plus 9, c3 e to the 3x o which is yung 0. So, ito negative 1. Then, ito c1, di ba? c1. Then, ito magiging 4, c2. Di ba? Kasi, negative 2 times 0 is 0, di ba? So, ito magiging 9, c3. So, that is the equation 3. So, natural lang equation 3 yan.
So, minsan kasi umabot pa ng equation 5. So, yan. So, ang gagawin lang natin dyan is, kukunin po natin yung, ano ba tawag dito? Yung equation 1, from equation 1, from equation 1, 2, and 3. Ngayon, ano ba yung mga equation 1? Equation 1 natin dito is, ito. Yung 1 is equal to C1 plus C2 plus C3. So, equation 2 naman is, nasa na yun? Yun. Yung 7 is equivalent of C1 minus 2C2 plus 3C3. So, the equation 3 is negative 1 C1 plus 4C2 plus 9C3. So, ito yung mga equation 1 natin to equation 3. So, ngayon, ang gagawin natin dyan is i-eliminate natin. So, ano ba yung mga possible na eliminate natin dito? So, try natin dito. Kasi kung makikita nyo dito, madali lang ito ma-eliminate. So, although naman, kahit sa pag-elimination kasi, masasabi natin na sa algebra ito yung pinakamadali. Kasi, bukod sa maraming method na pwede mong gamitin, mas madali siya may eliminate o mas madali siya maintindihan. Kasi dito pwede ka gumamit ng determinant, matrix, Cramer's rule, numerical method, and elimination. So, yan, and so on. So, marami kasing method sa ganitong mga problem. So, una, pero gagamitan ko dito is elimination kasi usually ginagamit natin sa auxiliary is elimination. So, pwedeng substitution. Pero, nasa yun na yun kung saan ka compatible. So, yan. So, kung makikita natin, pwede ako mag-multiply ng 2 dito. Bakit? Kasi, tignan niyo yung C2, negative 2. Pag nag-multiply ko ng 2 dito, magiging negative 4. So, kapag naging negative 4 yan to positive 4, masisiro ko yung C2. Di ba? So, ibig sabihin, lilit yung anon. So, try natin mag-multiply ng 2. Dito. So, yan. So, ito magiging 2 times 7, magiging 14 yan. Then, ito 2 times C1, magiging 2C1. Then, ito magiging negative 4C2. Then, ito 3C. Hindi yan 3. 6 na lang. Magiging 6 na yan. Di ba? So, 6C3. So, ano yung sa baba? Negative 1. Ito, C1 pa rin. Ito, positive 4C2. Ito, 9C3. So, dito matatanggal ito, di ba? So, kapag matanggal yan, doon tayo sa isa. So, dito, positive 14 to negative 1. Hindi natin ginamit yung equation 1 kasi mamaya na lang natin yung gagamitin. Kasi kung makikita mo yung equation 1, 1, C1, C2, C3. Sa madaling salita, ito yung panghuli. Bakit? Kasi, wala naman mga coefficient yung mga C mo, di ba? Walang mga coefficient. Which is, gagamitin mo yan to the last equation sa substitution. So, mamaya natin gagamitin yun. So, ito, positive 14 to negative 1, positive 13. So, 2C1 plus 2C1, 3C1. Di ba? So, ito, 6 plus 9, 15. Tama ba? 15 o 15 naman. 15. C3. So, yan. So, that is the equation 4. No? Ito yung equation 4. So, ang gawin natin, balikan natin yung equation 1. Nasabi ko kanina, babalikan natin mamaya. So, from equation 1, to equation, saan ba? Magkasya ba dito? So, dito na lang. Dito sa baba. From equation 1, ano yung equation natin? 1 is equal to C1 plus C2 plus C3. From equation 1 to equation 2 na ngayon. From equation 1 and 2. Yan. So, from equation 1 to equation 2, ano equation 2 natin is 7. Is equivalent of C1 minus 2C2 plus 3C3. So, ang gawin natin dyan, mag-multiply tayo ng, ano ba? Para may eliminate dito, mag-multiply tayo ng positive 2 dito. So, 2 times 1, magiging 2 na lang sa taas, no? So, tandaan lang. So, 2 times 1, magiging 2. Then, dito, 2 times C1, magiging 2C1. Then, dito, magiging positive 2C2. Then, dito, magiging positive 2C3. So, 7, so, equation 2 natin, C1 minus 2C2 plus C2. Na-zero naman kanina yung C2. So, I think na hindi na kailangan yung C2. So, okay lang naman. I-zero na lang natin yung 2. Kasi para to, anong to equation na lang, no? From the equation 5 to equation 4. So, sana ba tayo dito sa 3?
dito sa 3, C3. So dito, may 0 pa rin yung C2. So katulad nung kanina, 0 pa rin yung C2. So natira 7 plus 9. 9 na lang. 7 plus 2, 9. So 2 plus C, magiging 3, C1. So 2 plus magiging 5, C3. So that is the equation 5. So ngayon, from equation 5, from equation 4 to 5, no? So gamitin natin ito equation 4 to 5. So 13. So 13 yung equation 4 is equivalent to 3C1 plus 15C3. So equation 5 naman natin, 9 is equivalent to 3C1 plus 5C3, no? So ang gagawin natin dyan, eliminate natin yan. So eliminate natin yan, multiply by negative 1. Try natin by negative 1. So tama naman, negative 1. Kasi kung multiply ito na negative 1, matatanggal yung 3. Diba? Negative 3 to positive 3. So ito negative 13 to negative 3 C1 to negative 15 C3. Then ito maging 9. Ganun pa rin. 9 yan. 9 3 C1 plus 5 C3. So matatanggal yung C1. So ano yung natira? Yung C3. So ngayon, negative 15 to positive 5 is what? Magiging, ano siya? Negative 10. Right? C3. So dito equal to 9. So, negative 13 to positive 9 is equivalent of what? Negative 4. Negative 4 pa? Tama ba? So, negative 4. O, tama naman. Negative 4. So, ngayon, i-divide mo yan by negative 10. Negative 4 divide negative 10. The C3 is positive. Positive 2 over 5 by lowest term. So, positive 2 over 5 yung C3 natin, no? So, ngayon, ang gagawin natin dyan is from equation 5, from equation 5, gamitin natin ito. I-substitute natin. Ano ba yung equation 5 natin? Ang equation 5 natin, sir, is ito. Yung, tanggalin muna natin ito. Para, ang equation 5 natin, sir, is yung 9, 3C1 plus 5C3. Kaya lang, ang C3 mo, sir, is 2 over 5. So, multiply natin yung 5 sa 2 over 5. So, 9 is equivalent of 3C1 plus ito. Tanggal, di ba? So, 2 na lang. Right? So, 2 na yan. So, ito transpose mo yung 2 dito. So, magiging negative 2. So, negative 2 to negative 9, negative 2 to positive 9 is 7. Right? 7 po. 7, 3, C1. So, i-divide mo yung 3 sa 7, magiging C1 mo is equivalent of 7 over 3. So, ito yung magiging C1 mo. So, sa madaling, sorry, hindi pala nakikita, no? Hindi pala nakikita. So, yan yung magiging C1 mo, no? Yung 7 over 3. So, ang gawin mo, balikan mo yung equation 1. Kasi, kung makikita natin yung equation 1, 1 is equal to C1 plus C2 plus C3. So, isa-substitute mo yung C1 at C3 at makukuha mo yung C2, no? So, burahin natin ito. So, burahin natin sa taas. So, yan. So, yung, ano ba yung equation 1? Equation 1 natin. Yung 1 is equivalent of C1. Ano ba yung C1 natin kanina? 7 over 3. 7 over 3 do. Plus C2. Hindi pa, ano pa man yung C2, no? Pero yung C3 nakuha natin kanina. Ano ba yung nakuha natin kanina sa C3? Ang C3 natin is 2 over 5. So, 2 all over 5. So, ang gawin mo, yung 7 over 3, transpose mo sa kabila, pati ito. So, magiging ganito siya. To all over 5, negative yan kasi transpose to 7 over 3 to positive 11. Positive 1 pala. So, C2. So, simplify natin yan. So, ang makukuha mo is negative 26 all over 15 is equivalent of C2. So, yan yung value ng C2. So, ibig sabihin, nakuha natin mga value ng C2 kasi 5 times 3 is ano natin? So, cross multiply. So, yan. So, ang gawin natin, nakuha na natin yung mga unknown, no? 3 unknown, 3 equation. So, balikan natin yung general solution
Kasi ito yung isa-substitute naman natin yung ma-value ng ano natin. So dito. So tandaan lang yung kanina, yung nakuha natin. Purahin natin ito. So ano ba yung nakuha natin dito kanina? So the general solution is y equivalent of C1. Ano ba yung C1? Ang C1 natin kanina is 7 over 3. 7 over 3 e to the x, tama? Plus C2. Ano ba yung C2 natin kanina? Ito, negative, maging negative na pala yan. Negative 26 all over 15 e to the negative 2x. Then the C3, ang C3 naman natin is 2 over 5 e to the 3x. So ngayon, sabi sa question, 4x is equal to 1, no? So 4x is equal to 1, ano mangyari? So kukunin natin yung exact decimal point ng y, no? So y equation natin, y is equivalent of 7 over 3 e to the 1. So sir, bakit naging 1? Kasi 4x is 1, 4x is equal to 1. So ngayon, negative 26 all over 15 e to the negative 2 times 1 plus 2 all over 5 e to the 3 times 1. So ngayon, the y is equivalent of what? Equivalent of 14.14 from the x is equal to 1. So yan po yung value ng exact 14 yan, 40. Yan po yung exact value ng isang decimal point sa y. So proceed ka doon sa ano ba? Sa repeated root na tayo. So ito na yung pinaka-last problem natin sa distinct root particular solution.